Sumainyo ang Panginoon. At sumanahimik. Ang aming ebanghelyo ay tungkol sa templo ng Jerusalem. Sa bahagi sabi nga ko natin ng nakaraang linggo ay nakaraang ikalawang linggo ay pinagnilay-nilayan natin ang templo ng Jerusalem. Gawa ng pagkatalaga ng Basilika ni San Juan Lateran sa Roma. Noong nakaraang linggo rin, pinagnilay-nilayan din natin yung templo ng Jerusalem tungkol sa paggunaw ng daigdig. So, bahagi yun. Alala ko tuloy na hindi tinanggap ng TikTok yung aking homily. Hindi ko alam kung ano yung problema doon sa homily ko muna nakaraang linggo tungkol sa templo ng Jerusalem na sinabi ko na nasira. Well, siguro po ay yung conflict na kaakibat noon na hanggang ngayon ay nangyayari pa rin ang totoo. Pero bahagi na sa pagdiriwang din natin ngayon sa paggunita sa mahal na Birhen Maria bilang templo, bilang inialay sa templo. So alam natin si Jesus ay inialay sa templo ng Jerusalem. Iba po yung pag-aalay ni Jesus sa templo ng Jerusalem. Iba po yung pagtutuli. Yung pagtutuli yung kasi ay 8 days. Hindi ko sa templo ng Jerusalem ginagawa yun. Sa sinagoga. So, hindi naman lahat ay 8 days makapupunta sa Jerusalem. It will take time at saka bahagi yun. Baka hindi pa kayanin ni Maria yung paghahandog sa templo ng Jerusalem kay Jesus dito kay Maria ay bahagi yun. Well, ang talagang alam ko talagang iniaalay ay lalaki. Pero hindi naman ipinagbabawal. Well, hindi ko talaga na-research kung ipinagbabawal ba o hindi naman kung tawagin natin ay required na ialay ang babae. Pero bahagi yun na pagkilala natin alin, ito ay most presumably ay bahagi din po ito ng kultura ng mga Hudyo na iniaalay nila, particular siguro doon sa mga gawain sa templo. Mayroon nung kasing gawain sa templo natin, yung pagsisindi ng kandila. So baka sa atin ay ng MDG. So yun ay gawain ng babaeng tinalaga para sa templo. Pero alam naman natin na si Maria yun ay iniaalay sa templo, simbolo ng alin, na hindi lamang pagkakasalamat sa Diyos, kung yung alin, yung pag-aalay na ito yung magiging templo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bahagi yun, lalo-lalo na sa loob ng 9 na buwan ng pagdadalang tao ni Maria kay Jesus.
Pero bahagi yun, kaya huwag tayo nagkahandog sa templo ay alin, pagpapasalamat. No? Pagpapasalamat sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos, no, sa amin. Partikular na sa mga isinilang na biyaya ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Ano yung makilala na alin? Sabi na natin, very kasi napakahalaga ho sa mga Israel yung anak. No? Bahagi rin, lalong-lalo na sila'y palagi yun ay bahagi ng alin ng kanilang survival. Kapag kasi naubos na yung lahi. Kaya po may mga bansa na natatakot ngayon, no? Na maubusan sila kasi ay dahil sa alin yung kung tawagin natin ay zero growth, no? Hindi na kayang i-sustain ng susunod na henerasyon yung kasalukuyang henerasyon. Sabi nga natin, hindi malang kayang pantayan yung kasalukuyang number ng kanilang tao yung susunod na henerasyon. Kasi bakit? Mga ayaw ng mag-anak. Pero lalo-lalo na sa history at sa pananalig ng mga Hudyo, bahagi yun, no, ay sila ay napakahalaga sa kanila ang anak. No? Kaya nga uusin sa kanila, no, ay hindi bahagi ng kanilang kultura na hindi mag-asawa. No? At hindi bahagi ng kanilang kultura na kumahari rin na sila ay mawala ng anak. Kaya pinagpapasalamat nila. Kasi makita namin sa banal na kasulatan, ano yun? Baog, tigang, no? Disyerto. No? Yun ang mga pagsasalakawan kapag walang anak. Kaya napakahalaga yun para sa mga Hudyo. Kaya yung paghahandog sa templo kay Maria ay isang pagpapasalamat higit sa lahat sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob kay Joaquin at Santa Ana. Kaya inialay nila si Maria sa templo ng Jerusalem at bilang bahagi rin natin, ito yung magiging templo ng ating Panginoong Jesucristo. So ano po yung hamon na makita natin, ay huwag natin kalimutan natin yung paghahandog ng mga alay. Kaya nga ini-encourage ko, no? Kasi hindi uso sa atin dito, wala na rin dumating na kahit pa paano mag-alay. No? Mag-alay tayo, no? Hindi para yumaman tayo. Kaya usin yung pag-aalay rin. An act of thanksgiving. Pagpapasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. At usin, napakarami natin pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. No? Napakarami. No? Napakarami. Kaya kinakailangan natin, napakahalaga ho yung matuto tayong magpasalamat sa Diyos. Ang sabi nga ho sa isang pag-aaral, yung daw mga taong palaging napupuno ng pagpapasalamat ay mas mapayapa, mas mapayapa at mas maligaya. Bahagi rin, ibalik rin natin. Ano yung kabaliktaran ng mga nagpapasalamat? Reklamador. No? Kaya ano yung nakikita namin sa mga reklamador? Stress. No? Pero yung tamang palagi nagpapasalamat, sabi nga, mas marami yung kanilang
mas maraming happy hormones kaysa saan? Kaysa doon sa sad hormones. Yung mga tao hindi nagpapalagay. Kaya kung minsan nakita natin, bakit ang tao ito nagpapalagay? Ang daming biyaya. Kasi siguro they could not recognize yung blessing na ipinagkakaloob ng Diyos sa kanila. Kaya napakahalaga ang makita ko natin yung agalin nyo. Kasi bahagi rin yun na kung saan yung pag-aakog natin sa Diyos, kung doon siyang pagkilala ng alin, ang Panginoon galing ito sa iyo. Pagyamanin natin, pag-ipayuhin natin. Kasi pagkilala natin, itong lahat na ito yan, galing sa iyo, Panginoon. Pagkakataon mo kaya kung tuusin yun, mas nakikisa tayo sa makadiyos na pagkilos ng Diyos. Kapag tayo ay palagi naghahandog ng ating sarili bilang pagpapasalamat sa kanyang mga pagpapala.